Para saan yung dress? Natigilan ito pero walang sinabi saka siya iniwan doon. Tinuyo niya ng tawo ang kamay saka binuksan ang hindi kalakihang ref. Kinapalan niya ang mukha niya. Binuksan niya iyon. He took cold water bottle saka uminom. Hindi na niya ito naabutan sa maliit nitong sala kaya napalapit siya sa nakabukas na pinto na nandoon. And there, she was busy herself ironing his clothes. He amusedly smiled. Like a dress up, looking expensive na para isang anak mayaman. But she can do a lot of house chores. Pansin niya. May init na humaplo sa puso niya dahil doon na ikinailing niya. Kahit ang salid nito ay napakasimple, so plain and dull. Ibang-iba sa Laika na ipinapakita nito sa mga kasama nito sa trabaho. Yet, he can't help but watch her every move. Kahit ano pang meron ito, sa isang bagay lang siya interesado. Sa masarap na nasa pagitan ng hita nito. Sa isiping iyon ay pinasadahan niya ito ng tingin. Laika was undeniably sexy and gorgeous. Kaya't nakapagpasya na siya, he will pursue her. Sisiguraduhin niyang hindi ito makakatanggi sa susunod. Napalingon sa Laika nang maramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Tinanggal niya sa saksak ang plancha saka binalingan si Mr. Melendez na nakasandal sa pinto ng salid niya. He looked like he was thinking of something habang nakatitig ito sa kanya. Bit-bit ang bagong planchang damit nito ay nilapitan niya ito at saka ibinigay ang damit. It's all done, sir. Zildjian. Giit nito. Bakit ba pinipilit nito ang first name basis? Hindi naman sila ganoong ka-close. Mag-isa ka ba dito? Tanong nito. Tipid na sagot nito. Pamilya mo? Wala na akong pamilya. And please stop asking question. Hindi tayo ganoong ka-close, sir. Seryosong saad niya na ikinagulat nito. Sorry, pero malakas ang ulan sa labas kaya mamaya na ako aalis, okay? Nito sabay talikod. Umuulan ba? Wala sa sariling tanong niya kaya't napalapit siya sa bintana sa kahinawi ang gray niyang kortina. And it was pouring outside. Madalas na talagang umuulan sa hapon kaya madalas din siyang nakakadama ng lungkot. Ilang sandali siyang nakatitig doon. She took a deep breath, saka muling isinara ang kortina. Subalit ganoon na lang ang gulat niya nang nasa likod niya na si Mr. Melendez. Kaya muntik pa siyang mapasubsob sa dibdib nito. Napaatras siya. Pero sapat na ang distansya nilang iyon upang manuot sa ilong niya ang kaakit-akit na amoy nito. It made her heart beats even faster. Kaya nag-iwas siya ng tingin. Bakit ang lungkot mong tumitig sa ulan? Ewan niya pero may kakaibang dating sa pagkatao niya ang boses ni Zildjian. Marahas siyang napalunok. He wasn't touching her pero pakiramdam niya hinahagod ng palad nito ang mukha niya sa paraan ng titig nito sa kanya at parang gusto niyang pumikit. Laika! Saway niya sa sarili pero para siyang tuod na nakikipagtitigan lang kay Mr. Melendez. Sir, pwedeng... Sure. Mabilis na sagot nito saka walang babalang kinabig ang kanyang batok. Napasingha pa siya dala sa pagkagulat ng tuluyang maglapat ang mga labi nila ni Mr. Melendez. Her eyes was wide open kaya kitang-kita niyang nakapikit sa Mr. Melendez habang hinahalikan siya. Nalambot ang tuhod niya sa halik nitong nagaanyayang tumugon siya. Napasunod siya nang humakbang ito paatras hanggang sa maramdaman niya ang likod sa pader. She wasn't drunk to reason out na hindi siya makatanggi, but his kiss was so electrifying and inviting. Kaya't natagpuan niya ang sarili na pumipikit na lang. Napakapit pa si Laika sa damit ni Zildjian. Laika was surprised ng pagdikitin ni Zildjian ng tuluyan ang katawan nila. Nakaboxer lang ito kaya damang-daman niya ito. I know, you want this too, Laika. Paanis na bulong nito nang bahagyang maglayo ang mga labi nila. Bago pa man siya makasagot ay muli na nitong sinakop ang bibig niya. Hindi naman ang halik ang gusto niyang sabihin dito kanina. Gusto niyang sabihin, huwag itong humarang sa harap niya pero bakit parang ang halik na yun ang kanyang inasam? Naging malikot ang kamay ni Zildjian. Pumailalim pa sa damit ni Laika. Gumapang ang kamay ng binata sa likod ni Laika. Tila apoy na nagiinit ang katawan ni Laika dala ng mapusok na paghaplos ni Zildjian sa kanya. But it wasn't right.
Sigaw ng utak niya ngunit ang katawan niya ay patuloy na tumutugon sa mapusok na paghalik ni Zildjian sa kanyang mga labi. Pwedeng huwag ka na mag-t-shirt sa susunod. Paanas na request nito. May susunod pa? Wala sa sariling tanong niya. I guess, a lot more. Usal nito kasabay ng pilyong ngiti. Hindi siya nakapag-react nang hilahin siya nito patungo sa nag-aantay na kama. Saka mabilis na hinila pataas ang damit niya. Kaya saglit na naghiwalay ang labi nila. Hindi naman ako pumayag. You will, at wala kang magagawa. Nakakasiguradong saad nito. Your body yearn for my touch, Laika. Kahit hindi mo aminin, I can feel you wanted me to. Natigilan siya. She was really doing that. Tatanggi pa sana siya nang muling angkinin nito ang kanyang labi. Laika? Danig niyang may tumatawag sa kanya but her attention was on Mr. Melendez. Laika! Mas malakas ang tawag kasabay ng pagtunog ng doorbell. Sa gulat niya ay naitulak niya si Zildjian na ikinamura nito. Pero tinakpan niya ang bibig nito nang muling tumunog ang doorbell. Laika? Napabalikwas siya ng bangon sabay dampot ng t-shirt niya. Sino ba? Stay here at huwag kang lalabas. Utos niya dito. Bakas ang inis sa muka pero wala itong sinabi. Sabay higa sa kama. Natawa na lang siya nang makita niya ang nagmistulang tent na boxer nito. Palabas siya nang makita niya ang damit nitong nasa sofa. Sandali lang! Sigaw niya nang muling may kumatok. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng kwarto saka itinapon kay Zildjian ang mga damit nito. Sapul ang mukha nito ng pantalon. Huwag kang mag-iingay. Banta niya dito sabay sara ng pinto. Then, fixed herself as she went to the door. Surprise! Gulat na napatitig siya sa tatlong unexpected visitor. Saka tuloy-tuloy na nagkanya-kanyang pwesto pagkapasok. Ang lamig. Ang lakas ng ulan sa labas. Reklamo ni Sarah. Jelly went to the kitchen. Si Hope at si Sarah ay inayos ang lamisita. Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Ani Jelly na may dala ng 4 na baso mula sa cupboard na nagagamit lang kapag nagpupunta ang mga ito sa kanya. And of all the time, ngayon pa nila naisip. Nasaan yung adobo mo? Ha? Nalilitong tanong niya. Yung my day mong adobo. Kaya nga kami napasugod dito. Ani Sarah. Naubos na naubos ka na. Wala naman kayong sinabi. As in? Si Hope, dami nun na. Kala namin pulutan natin yun. Okay na yan. May boy bawang naman. Singit ni Sarah. Oh, halika na, inuman na. Ayan ito kaya napalapit siya sa mga ito. Ba't para kang natuklaw ng ahas dyan? Galing ng timing nyo eh. Lihim na usal niya. Natutulog ka ba? Si Jelay. Oo sana. Maulan eh. Dahilan niya. So ano? Si Jelay nabakas ang kuryosidad sa mata. Maging ang dalawa ay nakatitig sa kanya. Ano? Inosenteng tanong niya. What are they getting at? Naisip niya. Ano nangyari sa inyo ni Sir Zildjian? Hoy Sarah! Bulalas niya sabay tayo. Pakaramdam niya ay tinakasan siya ng dugo sa muka. Bastos ng bunganga mo. Tumama sa mukha niya isang piraso ng boy bawang na ibinato nito. Ano ba sinasabi mo? Tinatanong ko kung anong pinag-usapan niyo. Pinatawag ka niya sa office niya, di ba? Defensive nito. Ano sabi ni Mr. Walking Aircon sa'yo? Singit ni Hope. Walking Aircon? Ulit ni Zildjian sa sinabi ng isang babae. Siya ang tinawag nitong walking aircon? Ayos to ha. Pikong saan niya. Kung sino man ang nagpalayo sa akin ng ganun, lalatiguhin ko ng king size ko na to. Dagdag pa niya sabay taas ng kilay. Ano? Ano sabi sa'yo? Untag ng isa. Wala naman. Clarify niya lang yung tungkol sa campaign. Yun lang naman. Pagsisinungalin ni Laika sa mga ito. Sa kamalas malasa naman, ngayon pa nila naisipang pumunta dito. Langya, ang sakit tuloy ng puson ko. Ako kaya, kailan ipatatawag ni Sir Zildjian sa office niya?
Ani ng isang tila nag-i-imagine na pinagnanasaan na lang si Zildjian. Imagination mo. Mag-resign ka muna, saka mo siya i-seduce. Baka makatikim ka pa. Dagdag pa nito. Lalo akong nawala ng pag-asa. Alam niyo, curious talaga ako sa narinig kong chika sa isa sa mga babaeng nakadate niya. King size daw si boss. Sabi niya, i-check ko lang. Manyakas ka ba, Sarah? Sabi ng babaeng tumawag sa kanya ng walking aircon. Can we change the topic? Singit na Laika. Ito na naman, si Miss Allergic kay Basil dyan. Baka mamaya malaman namin ikaw na pala nakatikim kay sir ha? Sabi ng tinawag na Sarah na ikinangisi niya. Allergic siya sa akin? Kasalanan ko sa kanya. Ikaw, Jalay, hindi mo type sa boss? Hindi kami bagay? Sagot ng tinawag na Jalay. Feeling ko, mas bagay si boss at si Laika. May chemistry ba? Napangiti siya sa komento nito. Alam niyong ayaw ko sa ganyan. Isa pa ayaw ko na mag-invest ng emotion sa mga lalaki. May diing saad ni Laika. Ano yan? Ibuburo mo yung pearless ng sinilangan mo? Naku girl, pamigay mo na sa baklayan. Suggestion noong Sarah. Huwag kayong mag-alala, hindi ko buburuhin yan. Parang timang na sagot niya. Pero bakit ayaw niya sa lalaki? No broken-hearted kaya siya? Nahimas pa ni Zildjian ang kanyang baba. Nasaan na speaker mo? Mag-sounds tayo? Yung maliit lang na kulay blue? Ani Sarah na ikinalangon niya sa speaker na nasa ibabaw ng divider katabi ng lampshade. Nasa kwarto mo ba? I'll get it. No! Sigaw ni Laika. Ako na. Magulo ang kwarto. Baka hindi mo makita. Ako na maghahanap. Ani Laika na ikinahinga niya ng maluwag. Ako na? Para namang hindi ko kabisado tong bahay mo. Giit ni Sarah kaya napalundag siya sa sahig. Napadaing siya ng tumamang ulo niya sa upuang nandoon. Ano yun? Kasunod ng pagbukas ng pinto ay napabuluktot siya sa gilid ng kama. Why the hell am I hiding like a thief? Anya sa sarili sabay mura sa utak niya ng sunod-sunod habang sapo ang nasaktang ulo. Baka sa kabilang bahay, may bagong lipat. Sagot ni Laika, trying to sound calm. Yun pala eh. He heard footsteps walking towards. Bakit ang gulo ng kama mo? Sabi ko nga sa'yo magulo eh. Halika na nga. Nakahinga lang si Zildjian ng maluwag nang muling sumara ang pinto. Maingat na sumili pa din siya saka bumalik sa kama. Sapo pa rin ang ulo niyang nabukulan. Napahiga na lang siya sa kama saka dumapa. Napuno ang dibdib niya ng manood sa ilong niya ang amoy ni Laika. At least, her bed smells like her. Hinubad na lang niya ang sando niya. Mukhang magtatagal pa ang mga bisita. Napapangiti na lang siya sa usapan ng mga babaeng nasa labas hanggang sa unti-unti siyang makadama ng antok. Laika, excuse herself na magpunta sa banyo dahil kanina pa ito naiihi. Guys, may lalaki sa kwarto ni Laika. Pabulong na saad ni Sarah sa mga kaibigan nang makapasok si Laika sa banyo. Na ikinagulat ng mga ito. Sumanyas pa itong manahimik sa kamaingat at dali-dali siyang nagtungo sa pinto ng silid ni Laika. Sumunod ang dalawang babae sa kamaingat na binuksan ang pinto. At gulat ang mga ito nang makita ang nakadabang lalaki sa kama ng kaibigan nila. Natakpan pa ni Hope ang bibig nito, samantalang nagkatingin na naman sina Sarah at Jelay sabay ngisi. Sarah carefully closed the door, saka sila bumalik sa kanilang pwesto na parang walang nangyari. Sino yun? Si Jelay na halos bumubulong na. Nakataliko diba? Pero ang ganda ng katawan. Pabulong na komento ni Sarah. She had a good eyes for man kaya imposibleng hindi nito mapansin ang katawan ng lalaking nakaboxer lang sa kama ni Laika. Tanungin natin. Suggestion ni Hope. Kaka, alam mong ayaw niya pinag-uusapan ng private life niya, di ba? Kaya, quiet na lang tayo. Kunwari wala tayong alam. Sumanyas pa si Sarah sa mga ito na tumahimik nang bumukas ang pinto ng banyo. Oh, sa'yo na to. Inantok na ako. Saad ni Sarah kay Hope. Ako din inaantok na. Dagdag ni Jelay na humikab pa. Ano yan? May alak pa oh. Laika nang makalapit siya sa mga ito. Pasado 8:00 pa lang. Halos hindi pa nila nagagalaw ang isang lechong manok na in-order nila. Ubusin na lang natin tong nasa bote natin. Ani Sarah.
Ipinagtataka niyang maagang sumuko ang mga walwalerang babae. Madalas lalabas pa sila para bumili ng alak. Noong minsan pa nga, sa sofa na sila lahat nakatulog dala ng kalasingan. 30 minutes later, they are all helping her clean their mess. Saka nagpaalam na ang mga ito. Next time na natin ubusin ng iba. Pahabol ni Sarah na kumuway pa bago niya maisara ang pinto. Katahimikan ang sumalubong sa kanya. Pagbalik niya sa silid ay naabutan niya ang nakadapang si Zildjian sa kama. Mahimbing ang tulog nito. Wala na itong damit pang itaas at panatag lang ang paghinga nito. Buti na lang dumating ang mga kaibigan niya, kundi lagot ang puri niya. Maingat siyang kumilos saka kumuha ng blanket at unan. Isinara ang pinto. Inayos niya ang extendable bed na sofa. Saka naglatag doon. Iniwan lang niyang nakasindi ang night lamp niya sa kusina. Dala ng alak ay nakatulog naman kaagad siya. Nagising si Zildjian na makadama siya na kailangan niyang magbanyo. Nagulat pa siya dahil hindi pamilyar sa kanya ang nagis ng silid. Sa kanya naalala kung nasaan siya. Plus 1 p.m. ayon sa wall clock na nandoon. Tahimik na ang paligid. Binuksan niya ang lampshade sa maingat na naglalakad palapit sa pinto. Mistulas siyang magnanakaw na pumasok sa bahay ng may bahay. And to his surprise, isang bulto lang ng katawan ang nakita niyang nakahiga sa extendable bed ng sofa. He walked slowly toward the woman peacefully sleeping. Sapat na ang liwanag mula sa nakabukas na maliit na night lamp sa kusina upang makita niya ang mukha ni Laika. Kakaiba pero parang napakapamilyar ng pakiramdam niya habang pinagmamasdan niya ang dalaga. Para bang matagal na niya itong kilala kaya komportable siya. Nagtungo muna siya sa banyo bago muling binalikan at binuhat ang dalaga sa silid nito. Walang aircon sa sala kaya pinagpawisan ito. Gamit ang palad niya ay tinuyo niya ang pawis sa noo ng dalaga. Nahiga siya sa tabi ni Laika. Her bed was enough for 2 people pero mas pinili niyang idikit ang sarili dito. He found himself sniffing her neck. Then plant tiny kisses on her para magising ito. Pero umungo lang ito saka umikot. Humapos ito sa kanya. Bakit ka naman nagpakalasing? Frustrated na saad niya. Natagpuan na lang niya ang sariling ipinipikit ang mga mata upang makatulog sa kabila ng pagkagising ng alaga niya. Nagising si Laika sa alarm ng phone niya. Pero inaantok pa siya kaya hinayaan niya na muna iyon. Tutunog naman ulit iyon after 15 minutes. Ang mainit at kaaya-ayang amoy na nahihinga niya ay nagpaparamdam sa kanya ng kapanatagan na gusto na lang niyang matulog. Nagulat siya nang may humila sa kanya at tumantay sa balakang niya, sabay kabig doon. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang matigas na bagay na tumutusok sa harap niya na nagpainit sa mukha niya at tuluyang gumising sa diwa niya. Tiningala niya ito. Nakapikit pa rin si Zildjian. Sinubukan niyang kumuwala dito. Maaga pa. Ungol nito sa inaantok na tinig sabay hila sa kanya. Noon niya napagtantong gumapang ng isang kamay nito pailalim ng damit niya. Napalunok na lang tuloy siya. Nang muling mag-alarm ang phone niya, ay marahas niya itong itinulak. Shit! Bulalas niya na makitang 7:00 na pala. Tarantang kumilos siya sabay dampot ng tuwalya. Saka siya tuloy-tuloy sa banyo. Napasigaw pa siya dala ng lamig ng tubig nang magbuhos. Iyon sa kanya. Mukhang malilate na naman siya dahil sa kagagawa ni Zildjian. Inabot lang ng 10 minuto ang ligo niyang madalas ay umaabot ng kalahating oras. Ngunit nang palabas na siya ng banyo, saka niya napagtantong wala siyang dalang bihisan. Kaya pikit mata na lang siya lumabas at hinigpitan ng hawak sa tapis niyang tuwalya. Labas ka muna. Mando niya nang maabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama at mukhang kababangon lang nito. His eyes lit up nang makita siya nito sa ganoong ayos. Sa titig nito'y wala siyang kahit tapis man lang. Bilis na, late na ako. Mariing utos niya dito. E di magbihis ka, just get out, please. Mariing utos niya. Sinigurado niyang seryoso siya sa sinabi. There's no way he let him see her changing her clothes. Alright. Sumusukong saad nito sa kanapipilitang lumabas ng kwarto. Bitbit ang damit nito. Kaagad niyang inilak ang pinto nang makalabas si Zildjian. Mahirap na, baka hindi siya makapasok kapag nagkataon. Sa isiping iyon ay marahas siyang napailing.
Mukhang nahahawa na siya sa kahiligan ng boss niya. Mabilis niyang inayos ang sarili. Sinigurado niyang walang gusot ang suot niyang damit. Maayos ang makeup at buhok niya. She must always look presentable and intimidating. Pansin niyang natigilan si Zildjian nang lumabas siya. Nakabihis na ito. Mukhang naghilamos lang ito pero napatitig siya sa panty niyang nakasampay sa sofa. Ginawa ba nitong pamunas ng mukha nitong panty niya? Walang face towel eh. Nito na tila nahulaan ang iniisip niya. He knew he was lying. May bago siyang tuwalya na nasa laundry area. Napapailing na lang na kinuha niya ang panty niya saka ibinalik sa loob ng silid niya. Paglabas niya ay wala na doon ang boss niya. Hindi man lang nagpaalam. Let's go. Nagulat pa siya nang paglabas niya ng pinto ay nandoon ito, nakatayo. Magta-taxi na. Malilate ka. May 10 minutes ka na lang. Giit nito sa kahinila ang kamay niya. Feeling close talaga ang loko. Nag-alangan pa siya nang ipagbukas siya nito ng pinto ng kotse. Kaya sumenyas pa ito na sumakay na siya. Bahala na nga. Kausap niya sa sarili, saka siya sumakay. Umikot ito patungo sa driver's seat. Ibaba mo na lang ako sir sa may kanto. Anya dito. Tumango naman ito pero nang nandoon na sila, tuloy-tuloy lang itong nag-drive. Lumampas na ako sir. Reklamo niya. Ilang sandali lang ay papasok na sila sa basement. Inatake siya ng kaba na baka may makakita sa kanya na magkasama sila. Relax lang. Nito sabay pisil sa hita niya. Sabay kindat. Kinilig naman siya ng dahil doon kaya't walang salitang lumabas siya sa kotse nito at iniwan niya ito doon pero ilang sandali lang ay nandoon na ito sa tabi niya na nakapamulsa pa. She took a deep breath bago siya pumasok sa bumukas na elevator. Tahimik na nakasunod lang si Zildjian sa kanya at ramdam niya ang titig nito sa bawat galaw niya. Ito pa ang nagpindot ng button para sa kanya. Then he pressed the R button, kaya napalingon siya dito. May system kasi ang elevator kapag ang residence button ang active. Hindi hihinto sa kahit anong floor ang lift. Paano ako? Late na ako? Pigil ang inis na saad niya. Nagkibit-balikat lang ito kaya napatingin na lang siya sa relo niya. Saka pumatak ang 8:00. Napabuntong hininga na lang siya. Ngunit nang bumukas ang lift, si resident sa top floor ay kinugulat niyang hinila siya nitong palabas. Late ka? Dahil sa akin. Hindi ka tuloy nakakain. Mag-breakfast na muna tayo. Bali walang saad nito habang hawak pa rin nito ang kamay niya. May naabutan na sila doong pagkain na natatakpan ng stainless cover. Ipinaghila pa siya nito ng upuan. It was so unreal pero nangyayari nga talaga. Nandoon siya sa pad ng CEO, which mean only one thing. Gusto siya nitong gawing babae nito. Marami nagsasabi na ang lugar na iyon ay para lang sa mga laruan nito sa kama. Pain hit her heart, but excitement filled her aching body. Bakit mo ko dinala dito? Napahigpit ang hawak ni Laika sa sandalan ng upuan na nasa harap niya. Naguunahan ang mga daga sa dibdib niya. Dala ng matinding kaba kaya sunod-sunod siyang napalunok. Breakfast. Pabulong na usal nito sa punong tenga niya na nagpakislot ng kanyang balikat. The sensation felt so good pero ang utak niya, talo pa ang fire alarm na walang tigil sa pagtunog ng warning sign na ibig sabihin ay evacuate. Pero halos hindi niya magawa na galawin ang paa dahil ang malanding pagkatao niya ay gusto ang ideyang naglalaro sa utak niya. But part of her was scared. Pero walang lakas ang babaeng iyon para kumawala at natagpuan na lang niya ang sariling nakaupo sa harap ng hapag. Naupo ito sa harap niya. Garden salad, steamed garlic salmon at fried rice. May fresh fruits din na nandoon. Kapalit ng inubos kong adobo. Nakangiting saad nito. He looks hotter with those smile, kaya't lihim na pinagalitan niya ang sarili. Kain na. Alok nito na nagsimula ng kumain, kaya nakigaya na lang din siya. Akala niya hindi siya makakakain ng maayos pero sa sarap ng pagkain ay bigla siyang ginanahan. Pagkatapos kumain ay inihatid pa siya nito sa tapat ng lift. Papasok na siya ng elevator nang humarang ito sa pinto, saka walang babalang kinabig ang batok niya, sabay siil ng halik nito sa bibig niya. We're not done yet.
Paanas na wika nito na maghiwalay ang labi nila. Kaya napaatras siya papasok ng elevator. Kumintad pa ito bago tuluyang sumara ang lift. Napakagatlabi siya nang napasandal na lang sa dingding ng elevator. Saka pinindot ang button patungo sa floor ng department niya. Then, she hurriedly walked straight to their office. Pustahan tayo. May babaeng kasama sa boss sa pad niya. Dinig niyang saad na jalay nang palapit sila sa table niya. Nandoon ito sa cubicle ni Sarah. May bago ba doon? Baliwalang saad nito. Alandi kasi ng crush ko. Ako na lang kasing landiin niya. Willing ako sa 50 Shades style. Nauna kami sa'yo ngayon. Sa lubong ni Hope na may dalang files na patungo sa table nito. At late ka ulit ngayon ha? Dagdag pa nito kaya napalingon sa kanya ang dalawang maagang nagchichismisan. Na traffic lang. Tapid niyang sagot sa kahinilang upuan niya. Inilabas niya ang phone niya mula sa bag niya saka kinuha ang laptop sa drawer. Sino naman kaya ang bagong flavor ni Sir ngayon? Talo pa niya ang nagpapalit ng damit kung magpalit ng babae. Baka sa lungkot sa tinig ni Sarah. Kaya siguro ayaw niya ng steady na jowa. Mukhang dapat na mag-resign na talaga ako para magkaroon ako ng pag-asa bago pa siya mapunta sa iba. Walang saglang dagdag pa nito. Hinayaan na lang niyang magdismisa ng mga ito. Wala siya sa mood para maging referee ng mga kaibigan niya. Nagkatingin na naman ang dalawang nag-uusap ng walang reaksyon si Laika sa maaga nilang dismisan. Usually sisitahin na sila ni Laika pero halatang good mood ito. Pansin ng dalawa ng kakaibang kislap sa mga mata ng tahimik lang na si Laika kaya nagkangitian ang mga ito. Sa tingin mo in love siya? Mahinang tanong ni Jelay kay Sarah na kaagad namang ikinatango ng huli. Uy, kayong dalawa, magtrabaho na nga kayo. Sa ni Hope sa mga ito. Pare, maupo ka nga. Nahihilo na ako sa iyo eh. Reklamo ni Jason. Tinawagan niya ito para hingian ng payo. Pero dumating itong kasama si Van. Kanina pa wala siyang magawang sabihin sa mga ito dahil naguguluhan din naman siya. Ano ba talaga? Kanina pa ako napipikon sa'yo. In love ka? Deklara ni Van na abala sa mobile games dito. Sa inis niya ibinato niya ito ng throw pillow kaya nagmura ito ng malutong. Yan lang ang malaking problema ng mga lalaking kasing gwapo natin. Dagdag nito nang makabawi. Seryoso? Si Jason na nalalaki ang singgit nitong mga mata sabay baling sa kanya. Hindi, init lang ng katawan nito. Hindi ko lang matanggap na napalampas ko ang second time. Ang hilig mo talaga, pre. Nagsalita ang hindi. Salamat ka, gwapong Koreano ka. Kung hindi baka matagal ka ng kalaboso dahil sa kahalayan mo. Correction, ako ang hinahalin ng mga babae. Ako ang dapat na magdemanda. Painosenteng depensa ni Jason. Eh bakit ka nga namang problema kung hindi ka naman in love? Curious na tanong ni Van. Kasi nga, ramdam ko na gusto rin niya ako. Kaso, ang lakas ng self-control. Eh, ano bang gusto niya? Sabi nga nila, know your enemy. Alamin mo kung anong gusto niya. Siguradong panalo ka. Sustro ni Jason na ikinatigil niya sa paglalakad. Ano nga bang gusto niya? Wala sa loob na saad niya. Pera? No, I don't think so. Sagot niya kay Van. She's something else. But thanks. Hanggang sa makaalis ang dalawang kaibigan ay nanatili siya nag-iisip sa pad niya until he decided to dial someone on his phone. Hindi siya titigil na matapos ang linggo na hindi niya napapapayag si Laika sa gusto niya. Hello, boss? Sagot ng baritonong tinig sa kabilang linya. I have a job for you. I want the result ASAP. I'll send you the details. Yun lang at tinapos na niya ang tawag. Ipinadala niya ang impormasyon tungkol kay Laika Gomez. Pagkatapos ng tawag ay nagpasya siyang lumabas. He find himself walking towards the elevator. Uminto ang lift, saka siya lumabas. Saka naglakad patungo sa marketing department pero nang nasa may exit door na siya ay may narinig siyang nag-uusap. Hindi na mahalaga kung hindi ang proposal ko ang napili. At least, I got the position. Dahil magre-resign na lang ako kung si Laika ang magiging supervisor ko. Oo nga eh. Obvious naman na gusto niyang siya ang ma-promote. Kaya masyado niya ginagalingan. Well, ano bang aasahan mo para sa isang tulad niya? She dressed up like she can afford all her expensive clothes. Feeling sopistikadang mayaman. Gigil na saad na isang babae.
napailing na lang siya. Wala siyang kaalam-alam na ang ibang empleyado niya ay mas pinipiling magtsismisa na lang sa oras ng trabaho. Baka naman yung sugar daddy. Imagine, she can afford to pay VIP suite noong hindi siya umattend ng paparte mo. Talaga? Bakas ang gulat sa tinig ng babae. Oo, nakita siya ng ilang co-workers natin. Tinanong nila kung anong room ang kinuha ni Laika. Sabi VIP daw. Tanong mo kaya kila Sarah. Kaya sure ako may sugar daddy siya. Tsakahin mo kaya yung mga close friend niya. Question pa nito. As if, wala ka maasahan sa mga iyon. Nagayuman na ni Laika ang mga babaeng iyon. Pero whatever, dahil ako na ang supervisor niya. Sasiguraduhin ko susuko siya at magre-resign na lang. Determinadong saad ng babae. Halika na nga. Nagulat siya sa sinabi nito kaya mabilis ang hakbang niyang tuloy-tuloy na naglakad pabalik sa elevator. Ang sarap ng menu nila ngayon. Saad ni Hope habang kumakain sila sa cafeteria. Oo nga, fave ko lahat. Sang-ayon ni Jarline na panay ang uya. Sana laging ganito. Dagdag pa nito. Totoo naman, madalas kasi parang kung ano-ano na lang ang naisipan nilang iluto sa lunch. But today's menu was good, kaya nag-enjoy din siyang kumain. Abala siya sa pagkain nang mag-vibrate ang phone niya. It was a message from unknown number. Na-curious siya kaya binuksan niya iyon. Let's have dinner together. Zildjian. Muntik na tuloy siyang masami dahil doon. Ayun, kinilig siya, pero kaagad din siyang napasimangot. Aktong ibabalik niya ang phone sa bulsa ng blazer niya nang mag-ring iyon. Dala ng pagkataranta ay sinagot niya ang tawag. Di ba dapat nagre-reply ka sa message ko? Bungad ng tinig na nagpabilis ng pintig ng puso niya. Bakit? Kasi sabi ko. Halatang nangaasar lang ito. Hindi, nilakad ako. Sagot niya. Napansin niyang naging tahimik ang tatlong kasabay sa mesa. Nakatingin sa kanya ang mga ito. Then she heard Zildjian laugh. The way you respond to me, alam kong close na talaga tayo. Sana man lang naisip mong ayayin akong kumain ng lunch. Di pa tuloy ako kumakain ngayon. Iba kasi ang gusto kong kainin. Ang sinabi nitong iyon ang nagpainit sa mukha niya. Kumain ka mag-isa. Huwag mo na nga akong abalahin, okay? Anya sabay tapos ng tawag. Sino naman yun? Wala. She said, dismissing the subject. Wala namang nagpilit sa kanya. Alam kasi ng mga itong wala siyang sasabihin kahit pigain pa siya. Mukhang may love life ng isa dito pero ayaw mo lang magkwento. Naiiling na saad ni Sarah. Hey, that's not what you think, okay? Defensive na sagot niya dito dahil totoo namang wala siyang love life. Sabi mo eh. Sabay-sabay na sagot ng mga ito at halatang hindi kumbinsido. Kaya't hanggang matapos ang lunch nila ay panay ang makahulugang ngisi ng mga ito sa kanya. But she chose to ignore them. Hanggang magsawa na rin ng mga ito at naging abala sila sa kanilang mga trabaho. Pero bandang 4:30 ng hapon ay hindi niya inaasahang magkakaingay sa opisina nila. At ganoon na lang ang gulat niya na lapitan siya ni Mr. Sandoval, ang advertising manager.